ay hindi pa dumadating sa baryo ng maligaya nang makita ng mga magsasakang pasimula ng magtanim ang isang bagay na nagpahinto sa kanilang mga gawain. Sa gitna ng bukid na puno ng mga halaman ng kamote, nakalatag ang bangkay ng isang babae. Baluktot ang mga pa't kamay at ang kanyang leg ay pawang isang tahimik na tahi ng mga gasgas na parang gila ng matalim na kuko. Si Kapitan Densio ay mabilis na sumugot sa lugar kasama ang mga tanod. Hindi nila makilala ang babae. Nakaputing damit siya na puno ng mga mansang kayumanggi, at ang kaniyang mukha'y natatakpan ng mga buhok na basa sa kung ano'y tila dugo. Ngunit ang pinakakatakot ay ang mga bitak sa kanyang balat. Parang may isang bagay na pilit na lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Kumuha tayo ng litrato at ilipat ito sa simbahan. Utos ni Kapitan Densio. Ngunit bago pa man makagalaw ang sino mang tanod, biglang may narinig silang huni mula sa malapit na kakahuyan. Parang tinig ng isang babae na umiiyak. Ngunit may kakaibang kalatas sa bawat tunog. Parang pagkagat ng mga ngipin sa isang bagay na matigas. Isang tanod ang napalingon at napasigaw doon. Sa dulo ng kakahuyan, nakatayo ang isang nilalang na may anyong babae. Ngunit may mga mata na pula at kumikislap. Ang kanyang mga kamay ay mahaba. Ay mga kuko na matutulis pa sa sibat. At ang kaniyang bibig ay nakangiti. Pinapakita ang mga ngiping matalim na parang ng mga patil. Mabilis na kumuha ng mga baston ng mga tanod. Ngunit bago pa man sila makalapit, tumalon ang nilalang patungo sa kanila. Isang tanod ang hindi nakapag-iwas. Naririnig ang matalim na siyong habang tumagos ang mga kuko nito sa kanyang dibdib. Walang sigaw na lumabas sa bibig ng tanod. Ang nilalang ay mabilis na kumuha ng isang piraso ng kanyang laman at tinikim ito ng dahan-dahan na may ngiti pa rin nakaukit sa kanyang mukha. Si Kapitan Densio ay tumakbo patungo sa kaniyang sasakyan habang naririnig niya ang mga sigaw ng kaniyang
Agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigang doktor na si Luis. Sa lungsod, Luis, kailangan kong makausap ka. Bulong ni Kapitan Dencio sa telepono. May nangyari dito sa baryo. Parang mga kwento ng mga ngamatanda tungkol sa mga aswang. Alam ko, Dencio, sagot ni Luis na tila alam na ang lahat. May 3 baryo na naapektuhan nitong mga nakaraang linggo. Ang mga bangkay ay may isang katangian. Ang mga bitak sa balat ay parang ginawa ng mga kamay na nagmumula sa loob. Matatanda ay nagsasabi na ang mga aswang ngayon ay hindi na lamang umatake para sa pagkain. Sila'y naghahanap ng mga tagapagmana, mga taong maaari nilang ibigay ang kanilang lihim. Hindi pa natatapos si Luis nang biglang may narinig silang kumatok sa pintuan ng bahay ni Dencio. Mahina at maayos ang mga kumatok, parang gawa ng isang babae na nangangailangan ng tulong. Dencio, huwag mong buksan ang pinto! Sigaw ni Luis sa telepono! Huwag mong! Ngunit bago pa matapos ang kanyang sinasabi, biglang bumukas ang pintuan. Doon ay nakatayo si Aling Marta. Ngunit ngayon ay mas maputi pa ang kanyang balat, at ang kanyang mga mata ay mas pula pa kaysa kanina.
Ang mukhang luwayway ay hindi pa dumadating sa baryo nang maligaya nang makita ng mga magsasakang pasimula ng magtanim. Ang isang bagay na nagpahinto sa kanilang mga gawain. Sa gitna ng bukid na puno ng mga halaman ng kamote, nakalatag ang bangkay ng isang babae. Baluktot ang mga paa at kamay, at ang kanyang leeg ay pawang isang tahimik na tahi ng mga gasgas na parang ginawa ng matalim na kuko. Si Kapitan Dencio ay mabilis na sumugod sa lugar kasama ang mga tanod. Hindi nila makilala ang babae. Nakaputing damit siya na puno ng mga mansang kayumanggi. At ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga buhok na basa sa kung ano'y tila dugo. Ngunit ang pinakakakatakot ay ang mga bitak sa kanyang balat. Parang may isang bagay na pilit na lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Kumuha tayo ng litrato at ilipat ito sa simbahan. Utos ni Kapitan Dencio. Ngunit bago pa man makagalaw ang sinumang tanod, biglang may narinig silang huni mula sa malapit na kakahuyan. Parang tinig ng isang babae na umiiyak. Ngunit may kakaibang kalatas sa bawat tunog. Parang pagkagat ng mga nangipin sa isang bagay na matigas. Isang tanod ang napalingyon at napasigaw doon. Sa dulo ng kakahuyan, nakatayo ang isang nilalang na anyong babae. Ngunit may mga mata na pula at kumikislap. Ang kanyang mga kamay ay mahaba at may mga kuko na matutulis pa sa sibat. At ang kanyang bibig ay nakangiti. Ipinapakita ang mga ngiping matalim na parang ng mga pating. Mabilis na kumuha ng mga basto ng mga tanod. Ngunit bago pa man sila makalapit, tumalon ang nilalang patungo sa kanila. Isang tanod ang hindi nakapag-iwas, naririnig ang matalim na siyong habang tumagos ang mga kuko nito sa kanyang dibdib. Walang sigaw na lumabas sa bibig ng tanod. Ang nilalang ay mabilis na kumuha ng isang piraso ng kanyang laman at tinikhim ito ng dahan-dahan na may ngiti pa rin nakaukit sa kanyang mukha. Si Kapitan Dencio ay tumakbo patungo sa kanyang sasakyan habang naririnig niya ang mga sigaw ng kanyang mga tauhan. Habang umaalis siya, lumingon siya at nakita ang nilalang na nakatingin sa kanya at sa isang iglap. Parang bumabago ang anyo nito. Ang mga balahibo nito ay nawala. Ang mga kuko ay naging mga daliri. At ang mukha nito ay naging mukha ng isang babae na kilala niya, si Aling Marta, na matagal nang pinaniniwalang namatay noong isang buwan matapos mawala. Pagdating sa bahay, agad niyang tinawagan ang kanyang kaibigang doktor na si Luis sa lungsod. Luis, kailangan kong makausap ka. Bulong ni Kapitan Dencio sa telepono. May nangyari dito sa baryo. Parang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa mga aswang. Alam ko, Dencio, sagot ni Luis na tila alam na ang lahat. May
baryo na ang naapektuhan nitong mga nakaraang linggo. Ang mga bangkay ay may isang katangian ng mga bitak. Sa balat ay parang ginawa ng mga kamay na nagmumula sa loob. Ang mga matatanda ay nagsasabi na ang mga aswang ngayon ay hindi na lamang umatake para sa pagkain. Sila'y naghahanap ng mga tagapagmana, mga taong maaari nilang ibigay ang kanilang lihim. Hindi pa natatapos si Luis nang biglang may narinig silang kumatok sa pintuan ng bahay ni Dencio Mahina. At maayos ang mga kumatok. Parang gawa ng isang babae na nangangailangan ng tulong. Dencio, huwag mong buksan ang pinto. Sigaw ni Luis sa telepono. Huwag mong ngunit. Bago pa matapos ang kanyang sinasabi, biglang bumukas ang pinto at doon ay nakatayo si Aling Marta. Ngunit ngayon ay mas mabuti pa ang kanyang balat at ang kanyang mga mata ay mas pula pa kaysa kanina. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng tela ng damit ng tanod na kanina pa namatay. Kapitan, pati niya na may ngiti sa labi. Hindi ka ba nagugutom? May dala akong pagkain para sa'yo. Si Kapitan Dencio ay napahawak sa kanyang sinturon kung saan nakasabit ang kanyang baril. Ngunit bago pa man niya ito makuha, naramdaman niya ang isang sakit sa kanyang tiyan. Parang may isang